Ito pa po mga kaistorya, ang isa pang balita na ihahatid ko sa inyo ngayon. Ewan ko kung masasabi kong nakakagulat o nakakatawa na balita po ito mga kaistorya. Di ho ba? Ang balita po kay Congressman Leandro Leveste ay nasangkot siya sa pag-set up umano, kumbagay trap para po masira po ang imahe ni Secretary Ralph Recto dahil nga dun sa mga chika babes umano na ginamit sa usapin. Sana all. Abay nakalabas na daw po ng bansa. Matatandaan sa balita na hindi po siya umattend sa isinasagawang investigasyon po ng NBI kasi nga po pinasumpena siya ng NBI. Ay nakalabas na raw po ng bansa. Ano yun? Umiska po na kaya? Tapos eto pa. Tungkol naman po mga kaistorya kay Senator Loren Legarda, ang ina po ni Congressman Leandro Leveste. Sabi po ng isang journalist mga kaistorya sa kanyang post sa social media, marami pa daw pong lalabas na mambabatas para po mga kaistorya ilaglag si Senator Loren Legarda. Naku, ilalaglag pala siya ng mga kabaro niya. Baka malagay sa alanganin po niya si Senator Loren. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya. Paki-share po at paki-like para naman malaman ng atin pong mga kababayan. Ang uunahin ko muna ay ito pong tungkol kay Senator Loren. Ipahuli natin yung kay Congressman Leandro Leveste kasi mahaba ho yung online news article. Actually, may video po nung sinasabing talent manager na kinuntak umano ni Congressman Paras, mga kaistorya, kasama yung ilang abogado, 4 kung hindi ako nagkakamali. Kumbaga yung script ay sinasabi nito mga kaistorya ni talent manager na kumbaga yung script ay galing kay Congressman Paras at dun sa 4 na abogado, but yun daw pong ipinangako na pera na ibabayad sa kanila na nagkakahalaga ng 5 million pesos, isa dun sa talent manager at tagi-isa dun sa 4 na chika babes, sana all, bali 5 million pesos. Ang financier daw po mga kaistorya na tinatawag din lang VIP ang magbabayad, kumbaga ang itinuturo ay si Congressman Leandro Leveste. May katotohanan kaya ang mga ito? Ewan ko kung ano po sa pakiramdam ninyo, mga kaistra. Okay, ito na po. Basahin ko muna itong post ni Ramon Tulfo tungkol po kay Senator Loren Legarda. Ang sabi po dito, marami pang mambabatas ang lalabas upang ilahad na ginamit ni Senator Loren Legarda ang kanyang pwesto upang makuha ng kanyang anak na si Congressman Leandro Leveste ang prangkisa sa solar. Nauna, si Buhay Party List Congressman Lito Atienza ang nagbunyag na sinubukan siyang suhulan ni Loren ng 10 million pesos. Napanood ko yung video na yun. Alam ko, napanood rin ninyo. Actually, nung isang araw pa o kahapon, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang talaga magawa ng content kasi inalisan naman ako bigla dito ng net ni Converge. Nagbabayad naman ako ng buo. Take note, pang 6 days ngayon na wala kaming internet. Naku, calling Converge. Naku naman, pakiayos yung serbisyo nyo. Nagbabayad ako ng sapat. 10 million pesos daw po para pumayag siyang aprubahan ang congressional franchise. Naku, mabigat-bigat yung sinabi po ni Lito Atienza. Pumalpak ang multi-billion peso congressional franchise dahil hindi ito nakatulong sa pagpababa ng presyo ng kuryente. Kumita umano si Leveste ng 22 billion pesos sa Meralco. Naku ang modus operandi pala ni Leveste ay ipagbili ang franchise sa halip na isagawa niya mismo ang solar project. Oh Loren, what happened to the principal lady senator that I used to know? Sabi po yan ni Ramon Tulfo. Ano kayo masasabi dito ni Senator Loren Legarda? Abangan natin ang mga susunod na kabanata ng buhay. Okay, dito po tayo mga kaistoryan sa balita naman ni Billionaire News Channel tungkol kay Congressman Leandro Leveste. Babasahin ko na lang Nakalabas na umano ng bansa si Batangas Representative Leandro Leveste. Gustong makausap ng NBI si Leveste kaugnay sa honey trap plot laban kay E.S. Recto. Paano na yun kung nakalabas na ng bansa? Naku naman. Sabi naman ng talent manager mga kaistorya, ito balita ni Daily Tribune. Tingnan ninyo. Talent manager claims honey trap versus Ralph Recto was carefully rehearsed. Kumbaga, sa sinasabi, may script nga. At kumbaga mga kaistorya, nag-practice pa. Ang kaso, sabi na bulilyaso. Ito, balita po ni Daily Tribune o ni Inquirer.
Talent manager ni human trafficking case detail script payout plan ni alleged recto is mere job. Watch, actually may video, kaya lang hindi maganda ang dating ng audio, kaya hindi ko na ipapapanood sa inyo para malinaw. Itong online news article na lang ni Inquirer ang babasahin ko sa inyo, mapupuntuhan pa natin ang sabi. The talent manager arrested in human trafficking case has detailed the alleged honey trap plot targeting Executive Secretary Ralph Recto, admitting that it could be characterized as character assassination. Ibig sabihin, sisirain nga nila ang imahe kung totoo ni ES Ralph Recto. Ito yung online news article. Talent manager details alleged honey trap plot versus Recto. Idinatalye nung talent manager na huli din kasi yun. Oo. Ito, former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras were allegedly involved in a plan to have 4 women issue fabricated statements claiming that Recto forced them to use illegal drugs and have sex with him. Naku, alam nyo na yun, hindi ko na i-detalye yung mga balita dyan. Naalala ko lang mga kaistorya si dating congressman na Miao-Miao, mga Kiko Barzaga. Wala kayo kay Kiko Barzaga. Ay, dalawa-dalawa pa ang kaakbay na chika babes na naka-swimsuit sa swimming pool o sa beach. Sana all. Kaya tuloy natin. Natatawa talaga ako sa mga balitang ito. The alleged agreement was in exchange, ito na, for 1 million pesos or 5 million pesos in total for the talent manager and the 4 women. Yun nga, tagi 1 million pesos. Bali 5 sila. O di 5 million pesos nga. In an interview with the Inquirer on Wednesday, the talent manager identified only as alias Ken said he met twice with Paras and lawyers. Si dating Congressman Paras. 2 in the first meeting and 4 in the second meeting. He identified as alleged representatives of Leveste. Kumbaga ay inutusan umano o sa pagkakaintindi ko kumbaga siya ang nagre-representa kay Congressman Leandro Leveste, si dating Congressman Paras at yung 4 na abogado rin ata ito kung hindi ako nagkakamali. He identified as alleged representative of Leveste at a restaurant in Quezon City to plan the operation. The VIP in honey trap. Sino ba itong tinatawag na VIP na ito sa usapin na ito ng honey trap? According to the 58-year-old talent manager, Leveste is allegedly the VIP or very important person in the honey trap plan, pointing out that the lawmakers supposedly sent the lawyers to create a script or fabricated statement against Recto. So, inutusan umano ni Congressman Leandro Leveste para gumawa ng script para sirain si ES Ralph Recto. He said Paras is his friend and the lawyers introduced themselves as representatives of Leveste. Lagi nilang sinasabi na representative sila ni Kong Leveste, galing from the horse's mouths, galing sa bibig nila. Tuloy natin. Meanwhile, he said Leveste's name was mentioned as the supposed VIP. Ayun na. And the financier. Ayun na. Siya ang magpupundo umano. Si Congressman Leandro Leveste of the plot but admitted that he never met or spoke with the Solon. Hindi naman daw niya nakausap o nakita si Congressman Leandro Leveste. According to the talent manager, he believes that Paras and the lawyers were bringing up the lawmaker's name so he would be assured he would get the money in exchange for cooperating with them. Kumbaga, ginamit daw nina Paras at ng mga abogado ang pangalan ni Leveste para masigurado sa kanya na marireleasan siya, mabibigyan siya ng pinapangakong bayad. Lagi nilang sinasabi, hindi pa kasi nagda-drop ng fund si Kong Leveste. So narinig ko sa mga sinasabi nila along the conversation. Tuloy natin. Kailangan nilang sasabihin kasi kailangan nilang i-prove yun na ang pera manggagaling doon kasi wala naman silang pangdukot na sarili. Di sana noon pa lang binigay na nila sa amin yung pera. Well, siyempre, hindi pa tapos yung operation. Kumbaga, hindi ka pa naman siyempre babayaran. Siyempre, kailangan maging sigurista din. Just my 2 cents, Ken also said that the lawyers told him that he would meet the VIP in person before the execution of the plan. Bago daw po mga kaistor, masimulan nila yung actual na operasyon, ay makikita niya. Makikipagkita kumbaga sa kanya si Congressman Leandro Leveste. One time, may mga nasabi sila na in time, makakaharap nyo naman yung VIP. The start of the plan, ito na yung kung paano nagsimula yung plano. According to Ken,
Paras, who said has been his friend since after the pandemic, first brought up the plan against Recto during their simple conversation at an event in Manila around the last week of May. Ang ganda naman ang proceeding niya eh. Alam mo ba yung executive secretary natin? Alam natin na taxpayer ka rin. Alam mo na ang tax natin, ang lalaki, napupunta lang sa ganito, sa ganyan. Sobrang laki ng mga taxes natin pero kinukurakot lang tayo and everything. Meron kaming pinaplano, ibubulgar lang natin yung pagkababaero niya. Ibubulgar lang natin na we heard he was into drugs. Mga ganun, mabigat-bigat yun, no? Kaibigan ko si Jing, nagtiwala ako sa kanya eh. Now we are safe, he added, noting that he was hooked by the offer of 5 million pesos for him and his 4 female talents. Ay nainganyo siya, doon siya nasilaw sa 5 million pesos umano na pangakong ibabayad sa kanya. The talent manager said when his communication with Paras halted, he sent a text message to Recto's staff. Kumbaga yung talent manager din, kumbaga ang naghudas, nagchuchu nung plano. Who happened to be his close friend, hinting at character assassination against the executive secretary. Nag-text ako, sabi ko, anak, kumusta ka na? Merong mga rumors spreading all over na parang merong character assassination. So, tinimbrihan na niya, mga ka-story, yung staff ni AS Recto. But the talent manager said the staff did not text back. Wala namang reply. So parang na-convince ako na parang dito na, may pera na. Punta ka na dito. Parang nagbuka akong pera. With this, the talent manager then said he began conversing with Paras again about the supposed modus operandi. Ako pa nga yung nag-message. May mga screenshots, conversation kami na nasa NBI na, so may ebidensya. Sabi ko, tuloy pa ba natin ito? Wag na siguro, wag na yata. Parang ganun. Sabi niya, hindi, nasa abroad lang ako. Matutuloy din. Magkikita tayo ng July 15. Face-to-face meeting. Ito na yung nagkita sila. It was on July 15 when Ken, bringing his chosen 4 female artists, first met with Paras in a restaurant in Quezon City. He also said that the 2 lawyers, dalawa lang pala yung abogado, hindi 4. Yung babae, yun ang 4. Also joined them in the meeting. But the talent manager said he did not take the meeting seriously since there was no real money in front of them yet and it only seemed like a mere offer. Parang bulahan lang nandun na si Paras, nandun na yung dalawang abogado, nandun yung mga babae, wala naman daw dalang pera. Ano yun? He also said that based on the offer, Paras would allegedly receive 500,000 pesos for facilitating the plot. May bayad umano kay Paras, kalahating milyon. Nag-alok sila ng 6 million tapos ito na yung counter offer hanggang 5.5 million pesos. 1 million pesos goes to me, 1 million pesos to the 4 girls each, di ba? Yung 500,000 pesos mapupunta kay Kong Jing. Sabi ko, sige, okay lang yun. Kung ikaw naman mag-facilitate ng ganun, why not, di ba? Basta kami, we will play the role. But yung safety namin, dapat i-sure mo, paliwanag ng tao. Ang tingin namin ay magiging seryoso ito. Siguro ito pag may pera na talagang nilalatag. He said that 2 lawyers accommodated them and briefed the female artist on what they would do and say before the fiscal upon issuance in filing of their fabricated affidavits against Recto. Kino-coach, kinuturuan. Sila, at tinutukoy na sila yung mga abogado, yung mag-print out ng statement. Sila yung gagawa ng story na pwedeng i-play up ng mga girls. Ay, yung mga abogado ang gagawa ng script, ganun ba? Kinikwentuhan sila ng mga lawyers, kinikwentuhan sila kung paano ninyo nakilala si Ralph. Ganito, ganyan, ilalatag nyo, ganito yung scenario. It's all scripted. He also clarified that all his 4 female artists never met with Recto and did not actually personally know the executive secretary. Hindi naman personal nakilala, hindi pa nga nakita daw nung 4 na babae na yun, si executive secretary Ralph Recto. Ken said that Paras and the lawyers along with 2 additional counsels also set a meeting with him in the same restaurant on July 26. He said he no longer brought the 4 female artists to that second meeting and questioned Paras and the lawyers about the promised money. Wala na. Wala ng pera. As for Paras, the talent manager said, ang message ko kay Jing Paras, pinahamak mo ang buhay ko. Responding to this, Paras said in a Viber message to the Inquirer that the talent manager's statements are all false and perjured. Pinabulaan na naman dating Congressman Paras yung mga sinabi ng sinasabing talent manager.
In due time, once we submit my answer, it will all clarify sa mga kasinungalingan. Sa tamang oras pag sumiti na kami ng sagot ko ay malilinawan lahat na kasinungalingan, yung mga sinabi ng talent manager na yan. Okay, hanggang dyan lang mga kaistorya, mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na may babahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike para malaman po ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito ang bansang Pilipinas. Salamat po.